sarili mo na you should just dapat take it as something na light or And something hindi mo na kailangan siyang intindihin lahat. better Kung or paano siya something na blessing baka yung mga magpakalalaan ay disasters. magkakatpo ulit yung tadhana niyo. Yung perspective mo, Walang madaling landas. mas naging positive ka rin naman sa buhay. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga panauhin lamang. Hindi ito kumakatawan sa opinyon ng host at ng produksyon. Hello, mga kaibigan, and welcome to my channel. Ayan, it's been a while ha, grabe. Ilang linggo din. I mean, yung last live naman natin noon ay hindi naman mga formalisado. So, ngayon, ito ay official live stream na natin. So, indikasyon na din ng pagbabalik natin sa industry. Ayan. Bilang, ayan, independent. Ayan, and welcome to my channel. Ayan, so, ayan. Ayan, so, hello po sa inyong lahat. Sorry, ayan, ang aga-agang inaabarya tayo. Anyways, hello sa mga kaibigan natin nakikinig ngayon. You can have the comment section. Free po yan para mag-comment kayo na mga gusto nyong i-comment. And also, ayan, excited na ba kayo guys? This is my first episode of Rated K-Roll Tag-Ulan or Waterproof Edition. Ayan, kasama niyo po ang kaibigan ng bayan. My name is K-Roll. At syempre, hindi lang naman ako makakasama niyo ngayong gabi. Ayan, i-welcome na natin, no? Para namang hindi nakakaakyat sa iwan ng programa, hindi nagsasama, no? Hello? Iba nga pala yung flow nito. Hinihintay kayo makakasama din natin. Ayan. Hi, good evening, K-Roll. Ayan, may pumuputok sa mic, sa sounds. Ay, meron ba? Oo. Bakit meron? Ano? Ayan, so, ayan. Baka naman naninibago ka, baka naghanap ka ng K-Tan, ang love ass. Alam mo yung first time kong umere, nakasama ka, na wala akong guide questions. Basta lang ako umakyat. Oo, at ang sinend ko sa kanya flow, guys. Alam naman nila na ang flow ng Rated K-Roll ay hindi siya polido kasi magbe-base, yun ang magic na, magbe-base siya talaga sa mangyayari ngayon. So, ayan. Hello? Ayan, okay na ba? Ayan, so, kamusta naman, DJ Chicks? I'm good, I'm fine. I'm alive and alert. So, ayan. So, does it feel na ngayon na pala ako sasalang sa K-Roll. Akala ko matagal-tagal pa. Alam niya guys, yung sinabihan niya lang ako, ay, ikaw pala yung una kong guest ha, sa Rated ka. Kailan yan? Bukas. Oo. G ka ba bukas? Ha? Di ba? Biglaan talaga. Pero, uy,
grabe naman yung ano ko ha. Like parang nung nag-aya naman ako, ready ako. May flow, may ano, lahat-lahat, may tanong, di ba? Kasi ang alam ko error pa lang tayo by the end of August. Hindi ko alam na. For LK. Sa LK. Sa RK kasi, hindi ko naman alam na may guest kang kasama. At saka, di ba, minsan lang sa taon ang LK. Ay, ang RK. Sorry, puro LK ako. So, ito, gusto ko munang kamustahin yung kasalukuyan mong ginagawa, no? Ito, linawin muna natin sa lahat. Yan na. Si DJ Chicks po, DJ pa rin sa industriya. Ha? Medyo nawala. Ayun, sabi ko si DJ Chicks po ba ay DJ pa rin sa industriya? Ay, naka. Ang aga naman. Ano ba? Ano ba, Chico? So, ayan. Sa kasalukuyan, ako ay hindi muna magdi-DJ. At napapansin naman nila, although it's an official statement, mapahapyaw na statement po sa aking timeline. And inunahan po ako yung ating Kairon. Oh my God. I'm so sorry with that, ha? Kasi di ko talaga alam. Akala ko, confirmed na sa... Parang na LX second time. Oo. Tapos, so, ayun, nag-post na din ako. But still, walang official statement doon. Pero, parang kailangan ng, comment pa. Nakapin pala yung comment. Akala ko may nag-chat sa akin. Akala ko chat din. Ayan, hello. Ayan, hi. So, ayun. Last August 6, I think, I filed a resignation letter to MFM, Entertainment 101.1. Pero hindi ko i-disclose. Hindi ko i-disclose yung reason why. Basta nag-file ako and I think kailangan ko ng rest from this world, from this industry. And shout out, speaking of MFM, shout out, DJ Mahara. Hi na nasa comment section. Ayan. So, ayan. Kasala ko yan. Wala akong official station. And sabi ko naman, after ng MFM, hindi mo na ako mag-station. Kasi before MFM naman, ang plano ko talaga is maging freelance talaga. Alam mo yan. Pero nabigyan ng opportunity na maging CEO. Ayun. Okay naman. Sa loob ng almost 5 months, it's okay naman. Masaya. Pero syempre, hindi naman laging gano'n. Diba? So, ayun. Unang tanong pa lang, diba? Wala pa nga sa segment proper. Babalik tayo dyan. Pero gusto ko munang malaman. Syempre, yung mga masasaya, yung mga memorable parts. So, paano nga ba nagsimula si DJ Chicks na maging DJ sa digital industry? So, matagal na ako RP since 2015 if I am not mistaken. Alam ko, 2015 or 2014 ganun. So, may nakita akong post sa isang group page which is the MRC, Members Rants and Confession. Nakalagay doon na looking for singer. And then, nung nag-comment ako, tapos nasama ko sa GC, ang department na nasaldihan ko is DJ department. So, may ganito pala, sabi ko. Kasi ang pinagkakaabalahan ko before is MH&H. So, hindi ko alam. May mga radyo-radyo. So, kasama ba ito sa mga sa RRS, MFM, RPW, actually, Memberlo? It's RPWNS. Or high-end siya? Ha? RPWNS yun. Yung pinaka-una. Okay. So, sa And NS. Sa NS. And then, siguro mga 1 month or 2 months na ako doon. Hindi ako naka-ere ng kasi regular show nila. So, more on editing kasi ito. And then, I resigned.
And then, sumali ako sa dapat RRS. Actually, nausap ko si Papa Bon about it. Kaya lang, hindi open yung member search. And then, Okay. ang open is RPW, RP Streamers 98.9. So, kila Alive. Oo. Ayan. So, doon ako nakasali. Doon ako nagtagal, like 7 months, 8 months. Ganun. So, ayun, may solo live ako doon, may sarili ako segment. Ganun. So, doon talaga nag-start yung DJ career ko sa RPS. And then, naging ako doon, head ng gig department or mas kilala as music department. So, ayun. And then, nag-quit ako, nag-resign ulit ako doon. Kasi nagpahinga ako from RPW. So, ayun, matagal. Matagal bago ako bumalik. And then, bumalik ako last year, siguro mga third quarter of 2025. Nag-stop ako 2024 I think. Naging ko doon. So, Okay kaya mo na. maaabutan ang pageant? Ayun, before 2024, 2021, 2022, I think nag-virtual pageantry na ako. Kasi 2021 ako nag-RPWNS at saka RPS. And then, na-stop ako sa pag-DJ. Tapos nag-MH, and then napunta sa virtual pageantry. Okay na ba yung audio ko? Ayan, pumuputok pa rin kahit papaano. Ano nangyari? Mauno. Ano nangyari? Ayan Ayan, pero habang inaayos mo yan, hello muna kay Jezreel, kay DJ Marot, ayan, I miss you, girl. Ay, kapatid. Lasing na yan. Tignan mo yung typings niya. Ayan, Umiinom yan. naririnig ko. Ayan, iniwan mo ako sa ating asosasyon, Ayan, hello kay Rubius, Karel. Si Fen yan. Si Fen. Ayan, ba't ba nagsisipalitan kayo ng pangalan ngayon? Uso ba yun ngayon? Tayo lang hindi. So, yun. Nag-virtual pageantry ako. Yan, alam ko, ang pinakaunang sinalihan ko is yung KCL. Under sa'yo. Na hindi ko alam na ikaw yun. Oy, ano pa? Sa ibang yun? Sa kabilang account. Oo. Tapos, ayun, after virtual pageantry, nagme-mentor ako sa MFM. Kinukuha ako ni DJ Macarot na nag-mentor sa mga trainees niya, sa mga aspirants. So, ayun, then na-stop, nagpahinga. Pagbalik ko ng third quarter, alam ko 2024 yun, and then third quarter ng 2025, pabalik ako, naghahanap ako ng pwedeng salihan na station. Kaya lang, wala akong nasalihan. Pero alam ko madami. Parang wala akong, kasi hindi ko kilala. Diba? So, si Kasi mga panahon na ng yun, new gen. Panahon na ng mga Radio Locks, ng YTR, ng Cloud, gano'n. So, hindi ko Siyempre, ang era natin is RPWC, RPW1, gano'n, VFP na nga. And then, Pantheon. Mga gano'n yung kabatch natin na yun. So, nawala yun. Hinahanap ko yun. Nawala. So, bago mga stasyon. Wala akong mahanap. Wala akong masalihan. Tapos, may mga mini-mention sila. Nag-post kasi ako na magkakambak ako as DJ Jake sa ang stasyon kaya. Ganyan. Tapos, may mga nagko-comment na mention ng mga station sila. Wala akong masalihan. So, tapos, nakausap kita. So, nakapasok ako sa LK. Pag-usapan natin sa LK. And ayun na. Tuloy na. Eto na. And the rest is history na talaga. Oo. Kasagsagan yun ng actually, nauna kang offera ni DJ Maharot, di ba? Bago ako mag-offer. Hindi. Nauna ka. Kaya nga, nung inoferan ako nung inoferan ako ni Maharot, sinabi ko agad sa'yo. Kasi nga, alam, meron tayong pinaplanong podcast. Nauna. So, doon ako papasok, no? So, nung umokay ako, no, na ano mo ba, napaisip ka ba na
hindi ganito kung dati to, kung sa dating istasyon to, yung mga dating industriya to, hindi pwede yung ganito. Ganon. May pumasok pa sa isip mo like parang ay grabe ang diverse na ng mga contents ngayon sa industry. Actually, may mga nakikita naman ako mga nostalgic station like VCS, Radio Lux, gano'n. Tapos, mga bago talaga nakikita ko, hindi na lang talaga magdi-DJ. Kasi dati, may music department naman talaga, may broadcasting department. Pero walang umaarte, walang nagtadrama. Ngayon kasi nakikita ko, super talented na rin, super versatile na rin nila na kaya na rin nilang drama-drama, mag-voice act, gano'n. So, Oo. sabi ko, paano kaya ako makakasabay ulit? Parang feeling ko, welcome pa ba ako? Meron pa ba akong space? May space pa ba sa DJ Chicks? Sakto nga, nung nagkausap tayo. Ayan, umano na yung sounds. Ayun, so, Ayan, hello. ayan, pumuputok talaga siya, may mga attendance silang na hindi. Kaya pero nga, mga- ano kaya nangyari? Bakit kaya? Oo nga eh. So, ayun na Ayan, nga. okay So, na ba? Meron pa din. meron pa din kahit papaano. Hinaan ko na yung pick up niya. Ayan. Ayan. So, ayun. So, ayun na nga. So, ang tanong ko nun, Go. may space pa ba ang isang DJ Chicks? Diba? Tapos, Ultimo StreamYard, ang daming pinagbago. Yeah. Sobrang dami niyang pinagbago. So, ayan. Ayan. So, after nun, yung sinasabi ko palagi sa'yo na binigyan mo ka ng home kasi naka-join ako sa Rated K-Roll. Actually, hindi ko alam na may Rated K-Roll. Sorry, pero hindi ko alam na may Rated K-Roll. Between KCL, kilala ko. Pero yung RK, hindi. Alam ko may Papa K-Roll, pero hindi ko siya kilala. So, mas kilala ko si K-Roll sa KCL ng virtual pageantry, hindi sa digital industry. Ayan. So, ayun. Tapos bigla na lang tayong, hindi ko alam kung bakit, paano tayo umabot sa ganito na parang simpleng usapan lang, simpleng businessan lang. Umabot tayo sa ganito. Ayun. So, eto. Syempre, ikaw nga isa sa mga buhay na ng mga panahon ng mga pioneer sa stasyon, So, ano yung nakikita mong napakalaking diferensya ng industry natin ngayon sa noon, no? It could be positive, negative, or both. Ayun. Dati kasi, hindi ko alam kung negative or positive. Dati kasi, sa isang gabi, may 3 lives ang isang station. May 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10. Para siyang may mga time slot. Ganon. Oo. Pero iba-iba. Diba? For example, 8 to 9. Sige, 8 to 9, DJ Dep. 9 to 10, music Dep. 10 to 11, broadcasting. O kaya mauna si broadcasting department. Ganon dati. Ngayon kasi, tas walang guesting. Kasi ang daming DJ sa isang station. Ang daming members sa isang station. Kasi nga, imagine 3 departments. Diba? At saka may sarili-sarili silang content, Like, Oo. I mean, meron pa rin naman ngayon. Pero most of the time, yung mga tao, diba? Like, they can still have a program na sila kaya nilang mag-stand alone. May mga talk show pa rin naman noon, ha? Oo. Tapos, dati, may mga station na very competitive talaga. As in, competition. Hindi ko alam kung friendly competition yun or basta competition. Ramdam mo talaga na may anong tawag. Basta ramdam mo yun na merong umabot sa isang station na sumugod sa isang station. Naranasan ko kasi yun. Ay, ang dami ka nababalitaan. Diba?
Tapos, sobrang higpit, sobrang strict nila. Like, okay, magaya mo lang yung kulay noon. Parang higirahin ka na nandun sila yung nauna, kasi ganyan, blah, blah, blah. Ngayon naman, nakikita ko, mas united ngayon kaysa dati. Kasi ngayon, nagigest na yung ibang DJ sa ibang station. Ganun. May mga collab na. Diba? Which is maganda. Maganda. As in, maganda sa aking paningin. Natutuwa ako na ganun. Kasi, naalala mo, nung pagbalik ko as DJ, kaya binansagan mo akong PRO. Kasi, pinapanood ko lang ang live. May pakana. Oo. Very observant. Aware ka naman doon, no, na ikaw talaga ang ang may malaki role kung bakit nabuhay ang RRS, nabuhay ang MFM. Hindi ka naman in-expect na ganun yung magiging impact. Kasi kung nasaan talaga ako, kaladkad ko talaga si Papa Bol tsaka si Alive. Yung dalawang yun talaga, isang chat lang sa RA. Aakyat yan. Kahit saan ako makarating. Kaya nga sabi ni Alive nun, ito si DJ Chicks kung saan kami kinakaladkad. Tingnan mo next month, ibang station na naman yun. Which is totoo. Totoo talaga. Isang chat lang aakyat sila. Tapos nakaladkad ka lang din talaga that time. Ayan, pero bago yan, hello kay, Papa Zen or DJ, na siya ngayon? Sky. Ay, grabe ang rebrand. How are you, DJ Sky? Ayan. Pero kung may isa kang, back to topic tayo, may isa kang bagay or concept na nawala ngayon sa industry na gusto mong, na naranasan mo noon sa dating industriya na gusto mong bumalik ngayon. Ano yun? Ano nga ba? Training. Iba ang training noon sa training ngayon. Oo, tama. Solid ang training. Hindi ko sinasabi na hindi maganda ang training yan. Kumbaga, maganda yung training ngayon sa style nila. Kasi very, very modern. Talagang unlike nung sa atin. As in, ang tagal ng training, di ba? Sa RRS lang, sa RRS kasi natatandaan ko, pag nag-live si Papa Bol, kasama niya trainees. Talagang pinapakilala niya as trainees. Batch 1, batch 2, batch 3, mga gano'n. Ang tiyaga nila Ganun noon. din sa ibang station. Tiyaga namin. Grabe talaga. Imagine, araw-araw, gabi-gabi may live, tapos may mga trainees pa kayo. Oo. Diba? Tapos may mga workshops talaga na collab. Kami naka-collab namin, RPS, tsaka hindi ko alam kung streamers or wave streamers. Basta meron kami nakasamang nag-workshop noon nila Vernon. Nasa RRS kasi, nasa RPS kasi si Vernon yun. Tapos, ayun, as in mag-start kami sa DJ name, tapos yung DJ intro, lahat yan hinihimay. Kaya nga yung akin, at saka dati ang haba ng mga DJ intro. Yung akin lang sobrang haba. Kailangan witty. Ngayon ko na lang pinaikali. Dati ang DJ intro ko may kanta. Kasi ang sabi ni Vernon, Parang natatandaan mo pa ba? Natatandaan mo pa ba? Oo. Natatandaan ko pa. Mag-sample pag natatandaan. Buti na lang hindi ako nagpapalit ng DJ name. Sige. Ayan. Grabe. Okay. So, May pabengi in Kapampangan. Good evening in English. At isang magandang gabi sa ating lahat. Nandito nga pala ang inyong DJ Chicks, your daily dose of sarap at namis. Ayaw palagi nga, minsan nag-iwan palagi nagpapaalala kung ayaw sa'yo ng crush mo. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa. Ayaw na talaga. Alright, guys, please do like and follow this Facebook page. It's RP Streamers, 98.9 radio station. Good evening. Ay, grabe. Pag ganyan ang intro mo ngayon, alam mo na ang DJ ay nanggaling sa dating industriya. Promise. Diba? Oo. So, eto, paano ka nahubog sa pagiging DJ Chicks? Ayun. Sino ang sino ang nagpanday sa'yo? Ayan. Paano ka pinanday? Wait lang. May tumatawag na sa messenger ka. Ha? Wait lang, may tumatawag lang sa messenger ka.
Alright. So, ayan, hello sa mga ibang hinihintay natin si DJ Shakes. Hello po sa mga kaibigan natin na nakikinig ngayon. You can drop out comments down there para sa mga katanungan or sa mga gusto nyong ikwento sa amin. Kasi right after the kwentuhan, meron tayong pag-uusapan. Nakikita naman natin, makikita nyo yan sa ating caption kung ano ba ang magiging topic natin. Ayan. So, mga nakikinig sa atin ngayon, hi, good evening, kamusta tayo? Ayun. So, ayan, habang hinihintay natin si DJ Chicks, grabe, sobrang lamig ng panahon ha. Actually, aning ko guys, this is hindi siya naman siya rush kasi pinagandaan ko siya. Pero hindi ako usual magbukas ng season ng Rated K-Roll ng ganito. Like, it took a week. Ayan, it took a week para ma-prepare ko everything, no? Kada araw meron mga ganito, yung mga posters, no? Para araw-araw ma-build up yung ganun yung strategy ko sa pagbubukas ng season. And ngayon lang talaga akong tag-ulan nag-release ang bagong edition ng K-Roll parang gusto ko soft launch lang, ganyan. Parang I want to make it low-key. Wow, low-key. Ayan. And knowing what happened lately that I am no longer having a direct ties, no? I ka-clarify ko lang, direct ties with RRS, no? So, hindi so lahat ng mga programa ko sa RRS, no? Ito, Rated K-Roll naman bago pa man ako mag-RRS, meron na nito, but ayun, na bumalik siya sa original namin composition, which is dito sa aking personal account. So, ayun, naging mahirap ba? Oo naman. Like parang hindi siya ayun. So, mamaya ko na tutuloy yung kwento. Nagbabalik si DJ Chicks. Ay. Asan na tayo? So, yun na nga. No? Paano ka pinanday? Sinong pumanday sa'yo? No? Ganon. Pumasok ba sa industry si DJ Chicks na ganyan na? Ganon? Hindi. Actually, ayun nga. Ang daming training sa sila before. So, pero nahasa ako sa RP streamers talaga. Kasi ang test namin doon is solo live. Kailangan may selected segment, gano'n. So, ang unang segment ko is Chicks Sekretong Sulat. Hango sa secret files ni DJ Rocky. Ay God! Secret file din ako dati. Diba? Okay, so ano naman? Ano nangyari doon? Akala nila, ayun yung pinakamadaling segment. Yung magbabasa ng letter, gano'n. Hindi nila alam na ang pagbabasa ng letter ay hindi lang pagbabasa. Binabasa mo yung kwento ng isang tao. So, kailangan pag dineliver mo siya, alam mo yung tamang intonation, ang tamang tono ng pagbabasa. Depende sa emosyon ng pagkakasulat. Akala kasi nila madali ang nagbabasa ng letter. Yung mga DJ noon sa mga totoong radyo, di ba? May DJ, may Dear Papa Kineme, mga ganun. Akala nila madali, which is hindi. Isa sa pinakamahirap na segment ay ang pagbabasa ng mga liham. Ayun, okay naman. Okay naman yung naging segment ko nun. Ang pinakaunang task ko nun kay Alive is magsasolo live na may surprise guest. As in, wala kang idea kung sino. So, hindi ka makakapag-ready ng mga tanong, hindi mo mara-ready yung sarili mo. Kasi nga, hindi mo alam kung anong klaseng tao yung mag-guest mo. Ganun siya. So, mga impromptu lang. So, itong pag mo ay tawag dito, paano ka Paano ka prepare sa pagbabasa? Beforehand ba to sinesend sa'yo? Or on the air lang din? Kasi may mga ibang kwentong ganon. On the air mismo malalaman ng DJ. Pero yung akin kasi, sinend na before. Kasi di ba segment mo, hanap ka ng letter mo na babasahin, di ba? Ganun siya. So, alam ko na siya beforehand. Alam mo naman ako.
Same lang ba tayo na binibasa mo muna bago ka umere? Ayun. Kasi minsan nakakatamad yun babasahin mo na, tapos babasahin mo na naman sa ere. May iba kasi na parang gusto nila ma-surprise, kaya babasahin nila sa ere mismo. Hindi na nila Ako babasahin yung idea. Pina-practice ko talaga siya. Binibigyan ko siya ng tamang emosyon. Like for example, kung medyo malungkot na part, tas biglang nakabawi siya sa buhay, so masayang part, mag-iiba ka na emosyon. Ganun. So anong time, anong mga oras to? Ay, ako hindi oras. Pag nagpe-prepare ako, araw. Hindi, I mean yung program mo, anong schedule niya? Okay. Wala siyang specific na araw. Or basta tas hapon ako, Hapon ako umi-ere nun. Kasi may hapon, may umaga, may lunch. Sa RRS, may chika tanghali, di ba? May So kailangan umaga, nakatapat. may lunch, may hapon, may gabi. O hindi. Hindi ako nag-lunch. Hapon Okay. ako like 4 p.m. Ganun. Oo, grabe no? Pandemic to no? Kaya nakakapag all around tayo dati, ano? Oo. 2021. So paano yun? Paano ang step mo nun? Ganun pa rin ba? Current schedule mo ngayon ay parang dati or iba siya? Iba siya. Ang schedule ko ngayon na is once a week. Usually, kung hindi siya Friday, Saturday ng 9:30. Ayun. No, may So schedule dati, ako. Okay. And then? Ngayon kasi, kapag kinakuha akong guest, sinabi 9 p.m., tumatawad ako. 9:30. Kasi masyadong maaga yung 9:30. At masyadong late naman yung 10 p.m. Alam mo ko, kapag sinabi ko 9:30, tumatawad talaga ako, di ba? Pag sinabi mong 10, 9:30. Oo, Ganun ako, dapat guys. kasi Sa kanya, 10:30 alam mo. talaga ang K-roll. Oo, ganun talaga ako. Alam niya. Tapos, hindi ako nag-set up ng kung 9:30 ang live, 9:30 pa lang ako Alam niya yan. Kung gabi ako, umaga pa lang nagsaset up na ako. Kasi hindi may iwasan ng aberya. Sorry Anyway, ayan. So yung 4 p.m. to 6 p.m., may mga nakikinig pa naman nun. I mean, madami din sa analytics. Noon. Alam mo dati, ang role ni Alive, hindi kami dapat bababa sa 20 listeners. So, 20 to 40 listeners, ganun. Ngayon kasi ang hirap Na-achieve ng pa natin kunin dati nun. yun. Yes. And then, Ayun, so, naka-backstage yan si Alive, tapos naka-monitor sa comment section, like, bumababa yung energy, bumababa yung viewers. Gagana siya sa grabe comment sipag ni section. Alive, ano? Oo. Ganun siya. So, Kaya ano na yung kami sa RPS. Go. Ayun, hindi nga lang ako makabalik sa RPS kasi ang target market ni RPS ngayon is real world. Ang live nila is on cam. Nabalitaan So ko hindi nga. ko pa So, anong isa sa mga pinakatumatak sa yung tinuro sa'yo ni DJ Alive? Meron ba? Hanggang ngayon, baon mo. Hindi mo kailangan magpanggap. Hindi mo kailangan gumawa ng ibang identity para lang. Kasi mahirap panindigan yun. Script nga wala tayo, di ba? Magpapanggap pa kayo. Di ba? Ang hirap ng hindi naman talaga ikaw yan. And kapag hindi mo siya kaya, hindi mo kailangan ipilit. Like, mga segment na R18 noon na sikat sa mga stasyon. Grabe, diba? mabenta yan. Flagship ata nila yan. Kayo nga, may BL eh. Oy, sila yon. Ayun, never akong sumali sa mga ganung segment. Alam ko yung kapasidad ko at alam ko kung mabibigyan ko ng hustisya yung segment na ibibigay sa akin o hindi. Marunong ako tumanggi nun. Ayun. So, ayun. Be yourself lang. Lagi niya sinasabi, be yourself. And
grabe, tumatak din talaga yung DJ Chicks, 'di ba? So, eto ngayon, nung bumalik ka, so, paano ka naman maging DJ Chicks ngayon? Kasi dati, kung titingnan natin, no, kung may hierarchy man, no, ay ang mga talagang guro dati, Papa Ball, sila Alive, ganyan. Tapos tayo mga binhi pa lang tayo noon. So ngayon, sa era natin ngayon na ang mga natira, yan, DJ Chicks, sino pa ba mga natirang mga datihan dito? DJ Kayo. Art, ayan. So, paano mo naman pinapasa ngayon yung mga natutunan mo sa mga pioneers at sa mga experiences mo, no? Anong approach yung ginagawa mo ngayon sa mga tinuturuan mo? Ganyan. Ayan. So, before sa MFM, we have 4 trainees, and outside MFM, I have 2 trainees. No? So, yung trainees na yung So dalawa may is... mga workshop ka din sa labas ng MFM. Meron actually. Meron. Ang una kong tinuturo sa kanila, ayoko kasi ng tamad. Gusto ko yung observant sila. For example, DJ Chicks, may task ako ganito. Okay, madali lang yan, mag-observe ka. Tapos sasabihin mo, natamad ako. Huwag ka na mag-DJ. Ayoko kasi ng ganun. Yung, kung gusto mong maging effective DJ, hindi ka basta lang sasalang sa ere. Kailangan alam mo yung target market mo. Alam mo kung anong gusto ng listeners mo. Kasi mahirap ang audio lang. Kailangan mo silang makuha lang. Kailangan mo makuha yung attention nila through your voice lang. Wala silang makikitang picture dyan or video para magstay sila. May mga ganun kasing listeners talaga. So, lagi ko sinasabi, be observant. Hindi dahil PRO yung mentor mo, no? Pero kailangan kasi observe mo talaga. Kasi doon ka talaga makakuha ng saktong idea na kailangan mo. Hindi ka maghihintay ng lahat. Sinasabi lang sa'yo, lahat finifeed lang sa'yo. And kapag merong constructive criticisms kang natatanggap, utang na loob, pakinggan nyo, aralin nyo. Gano'n. Lagi kong ganun sinasabi. Kasi hindi ako perfect. Hanggang ngayon, nag-observe pa rin ako. Ikaw nga, di ba? Ang dami ko din natutunan sa'yo simula nung nakasama kita. And actually, ang fun fact, ang pinakaunang flow na ginamit ko sa RPS is galing kay Papa Ball. Si Papa Ball ang gumawa. As in, kasi meron kaming GC, no? United Radio Station. Tapos nagla-live kami doon. Kami na. Yun yung gamit namin, United Radio Stations. So doon kami nagkakakilala nila Papa Paul, nila Big Brother, nila Ibarra. Barkadahan nyo. Oo, doon nag-start yan. Kaya until now, may question mark yan? May tuldok yan? May parenthesis. Ayun. So, ayun, hanggang ngayon, inaaral ko din yung ibang flow ng ibang stations ngayon kasi ang iba na talaga. And improving talaga. Ang ganda na. Paganda na. Yun naman ang maganda sa industry natin. Paganda ng paganda. Pero hindi na siya ganun. Hindi mo naramdam yung sobrang competition. Like dati talaga na hindi may magaya ka lang na isang letra. Ano ka na? Babaradagulin ka. Ngayon Kung wala dati, na yun. Kung actually meron pa rin naman ngayon, aminin na natin yan. And it's part of the of the normal functioning, no, in every company in the same industry. Sobrang nga lang yung nangyari nung Oo, dati. May suguran kasi. Oo, ayan. So, may sunugan ng account, may sunugan ng page. Grabe, no? Eto, nung mga panahon na mahinga ka muna sa industry, ano yung pinagkakaabalahan mo nun? Sino si DJ Chicks nung mga panahong nagpahinga siya? And ano yung na-realize mo bago ka bumalik? No? Ano yung right after, syempre ang laking pagitan nun, taon din. Ano yung mga natutunan mo bago ka bumalik As ulit DJ ngayon ba? sa industry? Na mahinga as DJ.
Oo, bumalik ka 'di ba as DJ? Oo. Oo. So alam mo nung mga panahong hindi ako nagdi-DJ, na busy ako sa virtual pageantry, na-experience ko dun may mga nakasalamuha ako na Mm. ibang klaseng mga RPer pa talaga. As in, dun din nahasa yung editing skills ko, alam mo yan, sa virtual pageantry. Tapos utak talaga, dun talaga talakan kasi talagang mga bading ng makakasalamuha mo kasi pageant yun. Talagang talakan kung talakan, gano'n. So, tapos after ko nun, hindi ako nagsawa, parang nawala na yung purpose. Parang, okey may mga titles na. So, kapag may mga titles na kasi ang taas na ng expectations and disappointments, 'di ba? Kasi parang 'pag kilala ka nila, alam na nilang laruin yung pageant, yung contest. So, kung hindi mo ka-close yung management, 'di ba, hindi ka kung top 10 yan, pang-11 ka, gano'n yung mangyayari. So, parang, napagod ako kaka-prove na deserving kang makapasok sa mga top, deserving ka sa crown. So, ta's nakita ko may mga umeere na ibang stations. Ta's na-miss ko, like, what if balik ako sa stages kasi nakaka-miss yung pagiging love guru mo dati, ganyan. Puro advices lang din naman kasi ang alam kong itala, ganyan. So, tapos nakaka-miss yung nagre-record ng kanta ng mga kasi may MH ako dati, sarili akong MH. Oo. Ganun. So, ayun, nakaka-miss lahat yun. Tapos na-realize ko na hindi ko pala kayang bitawan yung pagdi-DJ. Kaya kong bitawan yung ibang career sa RP. Pero yung pagdi-DJ kasi, hindi pala ganun kadaling talikuran. Babalik, hihilahin ka talaga, 'di ba? Kahit na hindi na ganun yung environment ngayon. Kasi nga, ang daming nagbago. Pero yung pagdi-DJ mo, andun mo talaga. Mamimiss mo talaga siya. Mamimiss mong tumalak. Alam mo itong parang akala mo hindi kita nakakausap palagi. Pero iba yung pag on air. Diba? Pag may kasama tayong mga nakikinig. Yung parang sabi nga ni Papa Bol na kahit isa lang yan, may epekto pa rin tayo dyan sa isang nakikinig na yan. So, tama naman. Diba? Ayun. Oo. So, Minsan ayun. kasi hindi ka rin naman nakikinig. Ayun, go ahead. Pero aminin na natin, naapektuhan din naman tayo kapag medyo matumal, di ba? Kasi parte rin yan ng observation natin. Eto ang tanong ko dyan. How do you deal sa mga panahon na parang feel mo, tumal-tumal na, parang wala naman nakikinig. Ay, parang hindi naman na ako relevant. May point ka bang ganun? Actually, wala. Hindi big deal sa akin ang number of listeners ngayon. Kasi ginagawa ko to hindi dahil para mas makilala. Hindi tayo para maging personality dito. Ang akin is, mai-release ko yung mga words sa utak ko tungkol sa bagay, tungkol sa tanong na to, tungkol sa eksena na to, tungkol sa scenario na to. And gusto ko yung may mga tanungan. Tapos, i-express ko yung sarili ko. Pero hindi ko na-feel yung pagiging matumal. Kasi, alam mo, kahit hindi on air, natutuwa ako na kapag may mga naka-ere, tapos magko-comment ako. Tapos, ay, si DJ Chex, wait lang si DJ Chex. Hello, DJ Chex. Ganon. Alam mo yung na-notice lang ako sa Comsec, ang saya ko na. What more kung nakita ko pang may 5 nakikinig, may 10 nakikinig. Sobrang saya ko na. Wala akong matuman na ira sa pagla-live ko or sa pagiging DJ ko. Kasi kahit off-air, ay mag-chat, mahirap ba maging DJ? Any tips para sa isang baguhan? Any tips para sa isang no experience? Kanina lang, before tayo umere, may isang GC. Sabi niya, any tips kung paano maging DJ? No experience ako. Tapos, minention ako. Tapos, sabi ko, maging matatag ka lang. Kasi yung skills matututunan yan. Sabi ko sa kanya. Yung matututunan mo yan. Pero kung madali kang maapektuhan,
sa mga ibang bagay at sa mga sinasabi ng ibang tao, mahihirapan kang tumagal. Kasi dito sa industry natin, hindi pasikatan, patagalan. And I do hope that anyone here listening na parang alam naman natin na iba't iba ang pag-iisip ng mga tao, no? Mga nakikinig man sa atin or doon sa mismo sa mga kabaro natin sa industry. So, aminin naman talaga natin na may parte pa rin ng bilang, no? But do you think ba ay ayaan yung mindset mo na yan ang nakakatulong sa'yo? Kaya kahit anong ipukol ng mga tao, harap mo man o hindi, maganda man o hindi, sa pandinig, is hindi ka natitinag, no, sa pagiging DJ Chicks. Actually, yung dating DJ Chicks, super affected agad. Super weak ni DJ Chicks na pinagtibay na lang talaga ng panahon. Ngayon naman, pag may naririnig ka pa na, actually wala pa nakakarating sa akin. Kung meron man, wala pa nakakarating sa akin na nagsasabing against sa akin. So, natutuwa ako na wala akong naririnig na negative feedback. So, kung meron man, gusto ko sanang sa akin makaabot talaga, hindi yan sa iba. Kasi ako yun aking involved. So, if ever man na meron negative na masabi sa pagiging DJ Chicks ko, oo, tao ako. Magdadamdam ako. Pero hindi ako yung matagal magdamdam, like isang linggo, yung 2 linggo. Hindi ako ganon. Hindi ako ganon. So, pag masasaktan ako ngayon, kung kailangan kong iiyak ngayon, iiyak ko. Bukas okay na ako. Ganon. Kaya ko nang kausapin yung taong yan. Alam mo ko, kahit na anong ginawa sa akin ng tao, pag sinabi kong okay na ako, kaya kong kalimutan yung nagawa niyang hindi maganda sa akin. Kasi, bakit? Peace of mind ko yun. Kung bibit-bitin ko yun hanggang sa kung kailan ko kayang bitbitin, ako din yung mahihirapan. Na kapag nakita ko to early in the morning, buong araw ko sira na. Diba? Ako din yung mahihirapan. Ayan, ganun ako. Wait lang, natawa ako, sorry. Ayun, so, tayo dito. Kasi, ako, pagkakakilala ko kay DJ Chicks, no, sa pag-observe ko sa'yo since then, ang magic mo talaga, na parang hindi siya basta-basta makukuha sa training. It will took a lot of time para maano yung magic ni DJ Chicks na yon. Na, ano yun? Ang galing mong makipagsalamuha sa tao. Like, ang bilis dumaan ng loob ng mga tao sa'yo. Off-air, marami kong alam na mga grabe nagsasabi, ang kausap DJ Chicks, ganyan. Napapansin ko din, no, yung mga taong akala natin sobrang ang lalayo, no, sa mga, alam yun, may mga distance, power distance, is si DJ Chicks. Allah, parang nag-shortcut. I mean, so, what's the dynamics about it? It is your talent or it is based on experience as well? Parang hindi ko din alam paano ko i-explain. Ako kasi yung taong very approachable siguro na kahit na anong sabihin Pero mo napapansin sa mo yon? Like, napapaisip ka na, parang ang hirap-hirap nitong impression ko dito dati, ang hirap-hirap itong lapitan, pero parang ngayon kabiruan ko na. Ay, ganun ka ba? Oo, actually. Actually, kahit hindi dito sa digital, kahit sa work, for example, kahit sa work, like, ma'am, kayo na kumausap sa kanya kasi alam niyo naman, magagalitin. Paano, tatanungin ko, paano niyo ba kayo nakausap? Kasi ako, sabi ko nga sa'yo, very observant ako. Inaaral ko yung tao. Para kung anong approach ang kailangan kong gawin. So, for example, alam kong isa sa mga kinoconsider ko is the edad and the oras. For example, sa work. So, kung 4 p.m. na yan, tapos ang kakausapin ko ay yung may galit sa mundo.
ay dadaan ko siya sa lambing-lambing. Sa malambing na to, no? Kasi 4 p.m. na. So, isipin mo, since 7 a.m. nagtatrabaho na yan. So, pagod na siya ng 4 p.m. Inaaral ko pa yun. Yung mga oras, yung mga edad ng tao, kung anong gusto niya. Ngayon, tingnan ko pa lang siya ngumingiti na. So, ganun. So, na-experience ko din lately na, ay, si ano yan? Kachat mo si ano? Oo. Bakit? Parang bago kasi yan. Ha? Bago sa Unusual, kanya. di Bago ba? Oo. Parang hindi ko naman alam bakit nila nasasabi yan na, bakit kachat mo siya? Ay, ayaw niya nang may kachat. Hindi ko alam. Basta ako kasi, ayoko na mamatay yung conversation. Ayoko yung last. Ayokong ako yung mangsisin. Ayokong ako yung mga last chat. Re-replyan at re-replyan kita. Ganun ako. Mm. And you found it helpful naman sa buhay mo. Hindi sa lahat ng aspeto ng buhay. Kasi na-absorb ko na lalo na kapag problema yung pinag-uusapan. Sabi ko kasi, hindi baling ako yung makinig. Huwag lang ako yung mag-share. Hindi ako sanay. Yeah. So ako yung makikinig. Hanggang sa na-absorb ko na. First time mo magkwento sa akin na umaga ka magkukwento. Buong maghapon ko sobrang lungkot ko. Kasi nga, yung nakwento ko sa akin is malungkot. Mabilis ka maapektuhan sa Oo, pinagdadaanan madali din ng ako iba. ma-attach sa tao. Oo. Ramdam ko. At yung adaptability ko, yung pagiging absorb ko, yung emosyon ng tao. Ayun. Oo. So, kung sa mga ganitong bagay, paano mo hinahandle? Like, minsan ba napapatanong ka na lang or gusto mo na lang na mawala yung innate ability mo na to na easily na makisalamuha or gusto mo na or natututunan mo na lang din kung paano siya i-manage, no? Madali naman siya i-manage. Kasi ako yung taong palagi ko ito sinasabi sa mga lives ko. Ako yung taong tingnan mo yung messenger ko. Nandun yan sa folder ng unread. Kasi dun sa unread, yung mga natabunan, nakikita ko, lahat nire-replyan ko. Wala akong hindi nire-replyan. Malate man ako, re-replyan ko pa din. Lahat ng unread messages ko. Oo, ganun ako. Kaya nung minsan, kapag hindi ako naka-reply or kapag wala na akong energy, parang feeling nila nagbago ako, ganun. Ganun yung dating na dati, ganito siya. Baka ayaw na niya akong kausap. Tapos kapag ayaw na kitang kausap, sasabihan kita na class na to ha, kasi ganito ganyan. Or tulad ng isa, yung kinat-off ko, in-unfriend ko, in-unrestrict ko kasi hindi ako nakapagsabi sa kanya na after this conversation, hindi ako makikipag-communicate sa'yo. Hindi ko yung nasabi. So, expecting pa yung tao. Until DJC, sabi niya sa akin, much better kung sabihin mo sa kanya. Sabi ni C sa akin, ni Kiran. So, in-unrestrict ko. Sinabihan ko siya. Sabi niya, naintindihan ko naman. Sabi niya, yun, di ba? Communication talaga is the key sa lahat ng sitwasyon. So, ayun. Medyo talaga ba? mahirap siyang Go, continue. Ang intrusive thought ko. lately Binaran. kasi talaga. Para kasing para alam mo yung yung tawag dito, yung mo sa mic, tumatagos sa akin. Joke lang. Alam mo yung communication is the key but not all the time. Ayun, tama. Doon ako papayag. Diba? Oo. Parang yung Charot. hindi laging customer is always right. Parang ganun siya. So, ayun. So, eto, controllable siya, manageable. And then? Ayun. Okay. Carry naman yung ganitong, hindi ko alam kung ability, skill, magic, o kung ano man tawag ganito. Pero, gusto ko lang talaga kasing maging approachable kasi alam ko yung pakiramdam na
walang nakikinig. Ayun. So, may mga time ba, kasi guys, mga kaibigan, kilala ko si DJ Chicks talagang pagdating sa kaibigan nito, baklang bakla to eh. Lahat kaya niyang gawin para sa kaibigan. So, how do you cherish friendship ba? Bakit ganito si DJ Chicks magmahal ng kaibigan? Ano nga ulit yung yung linya mo? Hindi mo kayang, Hindi ka kayang ako yung nagkukwento. Hindi ba? Hindi. Ito. I-reiterate ko lang. Hindi siya yung exact. Sige. Parang mas hindi ko kakayaning mawala ng kaibigan. Kaya kong mabroken ako. Basta yung ganung part na. Kaya kong mabuhay nang walang jowa. Mas pipiliin ko ang kaibigan over jowa. Ano daw, ang lalim ng boss ni DJ Chicks, parang nahiya bigla. Nakamauno kasi. Malaki talaga boses ko. Kaya nga ka nagka-trim port. So, ayun. So, kwentuhan mo kami sa pagiging, sino ka biglang ng kaibigan? On and off the air. Kung paano ako nakikita, kung paano mo ako nakikita as kaibigan, todo na yun. Wala na yung halong salamangka, walang halong chemical. Yun na yun. So, ayan na, malakas na yung ulan. Be ready. So, ayun, alam mo yung, palagi ako nandito. Always. As in, kung may higher na word, yung pagiging magkaibigan, ganun ako. Minsan nami-misinterpret ng iba. May naho-fall. Ganun. Ay, misinterpret talaga na yung sobrang caring ko. Minsan tinatanong ko yung mga kapatid ko, bakit ganun? Bakit na in love si sobrang kasing mag-care. Ganun yung sinasabi sa akin. So, fault ko. Pa-fall ba? Parang ganun. So, hindi ganun. Gusto ko lang iparamdam sa inyong mga kaibigan ko na mahalaga kayo, nakamahal-mahal kayo, dapat kayo. Ayoko may nalulungkot isa sa inyo. Papa Carl yan, Papa Carl yan, and iba ko pang mga friends. Ayoko nakakaramdam kayo ng doubt sa sarili nyo. Ayoko na-feel down kayo. I-cheer up ko kayo. Sabi ko nga sa'yo noon, diba? I'm willing to be your clown every day para lang tumawa ka. Way back February. Chares. Oo. Ayun. Kasi dito ba nagkaroon ng ang pagiging nanay mo sa 26 or 34? Ayan, bago tayo yan, hello muna kay Avenue. Hi. Eto anak ko to, Swerte DJ ka. Chicks, apo mo yan. Talaga. Swerte pala ng mga kaibigan mo. Oo, swerte din ako sa kanila. Kaya ganyan pinaka-love. Hello kay Avenue, shoutout kay Kaloy. Hi Kaloy, may rama. So, ayun na nga. So, kwento mo naman kami, paano naging 34 yon? Tapos, yung iba doon, Miracle. Oo, may miracle baby ako sa Silver. Ayaw niya lang malaman. So, nag-start yan. Nagkaroon ako ng anak sa RPS. Ang pinakapangalan ko, si Papa Ace. Ayan, siya yung Ace. Hindi ako si familiar Papa sa Ace kanya. Oo, kasi RPS masyado kayong isolate sa Chares. My name is Papa Ace. Ang sabi nga, nga pala, ang DJ na mahilig sa Jerry Ace at hindi naka-brace, DJ Papa Ace. Ganun siya. Nandito pa siya ngayon? Or what wala na, RPS So, RA sila. Okay. Ayun. So, tapos si Max, si DJ Venus yun, kay Paul Station. And then, sino pa ba? Ang dami kasi nila, basta nag-start yan sa DJ at saka MH. Yung, bigla na lang silang naging anak ko, nakinanay. Ganun. So, may mga naka-RS din ako, may mga anak na, nag-stay sa akin. Nag-stay na sila sa akin nung nawalan ako ng ka-RS. Yung mga ama nila. Ganun. So, tapos, may mga nagpaparamdam di ba ito, may nanay, ako ulit. So, yun na, parang sabi ko, okay, alam ko rin kasi may daling niya nito. Pag sinabi ko na
Ang dami na nagpapaangko. May GC ako ng mga anak ko talaga. So, ikaw, hindi ko Oo. alam kung paano. Paano nga ba? Ako ang pinakabago, di ba? Hindi. Lame. Si Fane. Si Fane. Oo. Pero bago Mm. kay Faye, isa ako sa mga new gen. Oo. Yun, Kasi bago dati sa natatakot census. ko siya sa akin, sa pageant. Oo. Grabe. Hanggang kasama ako sa main GC ng RRS. So, pag siya nang lumalapag, may po, sir pa tawag ko dyan. Pero kapag kay Papa Bol, wala akong pake. Pero pagdating sa kanya, po, may po. Sige po. Sige po. Nag-chat po ba? Ganun. May po. Oo. Alam mo ba yung Tapos, ayun. pakiramdam ko nun? Parang, feel ko parang, nagtataka pa kasi ko, paano mo ako kilala, ganyan. And oo, marami tayong candidates dun. Pero, siguro naman sa tagal ko doon, talaga nakikilala ko naman yung mga nagpa-pageant. So, baka sabi ko, baka ito yung mga multiple accounts. Baka si ano to, Hindi. si mga ganon. Actually, ganun once ako. lang So, ako parang- sumali sa KCN. Tapos puro ano na, Oo. kala Yvette. Sa iba na. Kay Yvette, kay... Basta nakita ko. Tapos, Ayun. ang ano mo, nagtatanong ka, GC prior to that, alam ko na-add ka 2025. Diba? Parang pinad ka lang ni Papa Bol. Tapos, akala ko, senior ka ng RRS. Like, batch 1, ganon. So, ano lang ako. So, chill lang ako, ganon. And I have the respect since kayo ang mga nauna sa amin. And then hanggang sa nagsasend ka na ng mga aso-aso, ganon. So, yung aso mo. So, dun ako laging bumabanter sa'yo, no? And then hindi yun lumalalim, di ba? Not until nitong taon na to. Ayun. 2025 siguro. Yung pagbalik ko nga, naghahanap ako ng station. Tapos nagulat ako, sinamdi ako nila sa main GC yung RRS. Hindi naman ako naging DJ ng RRS. Akala ko. Hindi. Hindi ko alam kung ano yun. Perks of being friend with the founder. Diba? Umabot nga kami sa meetup ni Papa Bol, diba? Oo. Ay. So, ayun. And then, kailan mo nasabi na parang, hindi na to yung Carol na nakilala ko. Parang, it's more than that na, gano'n. Kailan mo na ako tinuring na anak? Kasi ang encounter natin talaga, naging close tayo. Actually, may nagbalita lang sa akin ng balitang doon. And then, bilang DJ Chicks, gagawa ako. I have my own ways para malaman kung ano nangyayari. So, Kasi nagtanong kung tutuusin, like parang, you have responsibility sa akin, di ba? So, bakit? Tinatanong ko, bakit? Ayun yung sinasabi ko, na kapag kaibigan ko, ayokong nakakaramdam siya ng pag-iisa. Ayoko na naman alone siya. Ayoko na nakaramdaman na alone, na mag-isa siya sa sitwasyon to. Sabi ko nga, parang naramdaman ko na, I have something to do for him na hindi ko alam kung ano. And then, hindi ko alam eh. Hindi ko alam na natakuhan ka. Hindi ko alam na nakampas ka ng tubo. Ganon. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam. As in, tinatanong ko na, paano ba kita matutulungan? Paano ko matutulungan itong tao nila? And then, nung sinabi mo, lagi mong sinasabi, nag-screenshot ka pa nga, nag-isa sa mga messages sa'yo, nag-pinost mo, diba? Parang, yun yung hindi mo makakalimutan na sinabi ko. And then, nag-long message ka pa. And then, sabi ko, ano bang ginawa ko? It's natural for me na kumausap ng problemadong kaibigan. Ganun. So, hindi siya super effort sa akin. It's natural na yung sympathy ko sa'yo. Ganun. Ikaw yung kaibigan ko, ikaw yung paniniwalaan ko. Na kahit na ikaw yung mali, hindi ko ito tolerate, pero hindi ko ipaparamdam na kalaban mo ko, nakaaway ko. Ganun. Kahit na ikaw yung mali, ipaparamdam ko sa'yo, nakakampi mo ko at itatama natin yan pareho ng sabay. Na hindi ikaw mag-isa. Ganun. Ganun ako. And then, na-feel na, okay, ano na to? Diba? Kakasabi ko lang kanina na I'm so much connected with Carol. I don't know why.
Oo. Pero, ayun. Oo. And in return naman sa aming lahat ng mga kaibigan mo, ano naman yung sa tingin mong nabibigay namin sa'yo? Kasi it should be di ba? It should be, meron pa at meron dapat na kahit influence man yan or mga bagay na feel as motivated to continue friendship. Ayun. Based sa mga mo. Sa amin naman, in return, ano naman yung nabibigay namin sa'yo bilang kaibigan? Okay. So, validation. Alam mo yan. Ang validation ko ay nanggagaling sa inyo. So, kapag Bakit? hindi kita natulong, hindi ko alam. Basta yung purpose ko nararamdaman ko sa inyo. So, kapag natulungan ko kayo, okay, na-validate ako. Ganon. So, pag nawala sa akong kaibigan, di ba, sobrang broken ako. Iniyakan ko si Maharot. Nung may nasabi ka sa akin na maglalaylo ka, na misinterpret ko, iniyakan ko din. Oo. Ayun. Pero do you think, yun, parang sa sarili mo, it affects you ba? Like parang, it is, napaisip ka na ba na, kung sa iba kasi yan, isipin nila parang, ay, nakadepende ako sa mga kaibigan ko, ganun. So, parang harm to sa sarili ko, parang, it should have, a strong foundation upon myself. Or talagang, it's indeed part of, na kaya ko naman, pero talagang, may mga pagkakataon lang na, hindi, apektado ako, ganun. Sobra, ganun. Paano ba yun? Kasi di ba parang Sige, go. parang, like parang tayo, tinuturo natin na mahalin natin yung sarili natin, maging self-sufficient tayo, pero may mga tendency na parang, hindi natin may kakaila na minsan ang motivation natin, ang pag-push natin, ang validation natin, ay may epekto pa rin sa iba. So, paano pag nawala yun? Nag-overthink ka ba about it na parang, masyado na ata akong mga nakadepende sa labas. Parang naapektuhan na yung loob ko. Ganun. Or wala naman. It's still doing well. Ako yung taong I know when to stop. Ganun ko kakilala yung sarili ko. Oo, give all ako. Pero ako yung taong kapag na-realize ko na, okay, hanggang dito na lang. Kaya kong mag-act na hindi ka nag-exist sa buhay ko. Pag na baliwala ako. Pag naramdaman ko, hindi na ako napapakalagahan. Marunong na ako mag-cut off ngayon, unlike dati. Natutunan ko na yun along the process ng buhay ko. Kasi ang dami nang nawala sa akin. Sino ka? Mabait ako kung mabait. Ano ka din? Ayun. Ubus lahat ka din, gano'n. Oo, give all ako. Okay. So, do you think it affects the decision ng mga ginagawa mo ngayon? That, kasi, aminin natin sa una, ang bigat, no? To let go of someone. And, especially kaibigan na akala mo through lifetime, magiging magkaibigan kayo. Pero paano mo tinanggap that people may come and go to our lives? Paano mo nakikita na siguro at some point, ang trabaho din ni DJ Chicks ay nagtatapos din. Ganon. Like, kapag may natulungan kang tao, paano mo matatanggap na hanggang doon na lang, it will not lead to another era of closeness, intimate, being intimate, no? Yung mga ganun ba? Naapektuhan ka ba sa mga? Oo. Super affected ako. Sabi ko nga sa'yo, isang word lang na na-misinterpret ko from you, iniyak ko. Pero kung yung reality na talagang hanggang dito na lang, minsan inuunahan ko eh. Aminin mo, tinanong kita. Na sabi ko, hindi mo na siguro ako kailangan. Oo. Natanong, di ba? Pag alam kong, okay na siya. So, i-ready ko ng sarili ko. Any moment, mag-e-end yung conversation ng ganito. Ang importante sa akin is okay ka na. Na-build up mo yan? Or usa mo lang talaga siyang yan? May mga pagkakataon na gano'n na ituturing mo na sanang kaibigan or parte ng buhay mo yung isang tao. Pero parang ang magiging relasyon nyo lang pala in reality is DJ at DJ at listener lang. Yung mga ganun, di ba?
Oo, parang live lang yan, di ba? Nag-e-end talaga kahit na anong sarap ng talakan, anong saya ng kwentuhan, ng chismisan. Pero may oras pa rin, mag-e-end talaga siya. At wala, yan talaga. Sa susunod na ere, ibang episode na, ibang segment na, ibang tao. So, ganyan. Mm-mm. So, ready ka talaga? Kasi in my side Oo. naman nun, ako kasi, pag once na close ko yung tao and gumaan yung loob ko, hindi ko na maiisip na na makita yung sarili ko na let go na ganyan. Ito lang pala yung trabaho ko, DJ and like, di ba nga may mga nakikwento ako sa'yo na parang akala ko magiging kaibigan kami right after ko siyang tulungan sa ganito, i-uplift ganyan, pero at the end of the day parang lang pala kami, DJ listener lang kami. Yun yung hirap ako kasi pag kasi once siya na-attach na ako sa pinagdadaanan ng tao, hindi ko lang siya gustong makitang ganoon. Gusto ko din siyang maging parte. Ginagawa ko na siyang parte ng buhay ko as friend, no? Tapos makita ko siyang okay na. Friend pa rin kami. Pero hindi pala sa iba. So, yun yung masakit for me. So, kaya hindi ko rin talaga magagawang i-end noon yung convo natin kasi talaga na-attach na ako. And parang lagi kong tinutuloy yun. Lagi kong tinutuloy as friends, lahat ng mga nakakasalamuha ko na lumalalim yung loob ko. So, yun yung part ko. Mm-hmm. So, minsan, hindi pala minsan, kailangan palagi kang handa. No? Kasi isipin mo, kung may dumating. Nararamdaman ba yun? Oo. Mafe-feel mo yun na, okay na siya. Any moment mag-end na yung conversation lang. Kailangan ko na i-ready sa sarili ko. Kailangan ko i-ready sa sarili ko. Pagising ko bukas, wala na sa good morning, friend. Wala na yung ganun. Oo. Masakit So, tao tayo, may pakaramdam tayo. Pero choice kasi natin tanggapin. Lahat ng yan choice. Diba nga? Yung learnings in life is full of choices, not full of chances. Oo. So, speaking of choice, no, eto, since pagpili, ayan, yung buhay mo ba ngayon, sa tingin mo, bunga yan ng mga pinili mo noon, and yung mga nangyari ngayon at mga nangyari noon, ano yung masasabi mo doon? Ano yung realization mo after mong puliin yung mga decisions, it's either major decisions in life? Mm-mm. So, sobrang dami, di ba? Ano nangyari sa buhay ko? Yung pinaka-recent na lang, choice kong mag-move forward. Choice kong magpakatatag lalo para sa family ko dahil nga doon sa nangyari. So, hindi yung chance. No? Kasi lagi niyong tatandaan kung nasaan tayo ngayon, bunga yan ng pagpili natin ng direction. Hindi yan chance na nangyari lang. Kasi tayo yung may control yan. Diba? Pag nagagutom ka, choice mo kumain o hindi. Hindi yan chance na may pagkain sa harap mo. Ganun lang siya kasimple. So, kung babalikan ko yung noon at kailangan ko ulit mamili, hindi ako magbabago ng choice. Yun pa din yung pipiliin ko. Kasi, yung buhay ko ngayon, ang nagpatatag sa akin, yung mga pinili ko noon. Kaya ganito ako ka-strong ngayon. So, ano yung mga pagkakataon na pwede mong i-share sa amin na nangailangan kang mag-desisyon ng mga mabibigat na bagay na it makes sense today, na nahubog ka ngayon? Choice kong tanggapin na adopted ako. Mahirap kumilos na ang nakapaligid sa iyo mga tao ay hindi mo kadugo. Ang choice ko na pinili is hindi na magmamatter sa akin yung mga sinasabi nila. Ang mahalaga sa akin, yung mga sinasabi at okay kami ng pamilya ko internally. Choice kong tanggapin na ganito yung sitwasyon ko at pag-move forward. Kailangan ko magpakabuti, hindi para sa kanila. Wala akong kailangan patunayan sa kanila.
ang ginagawa ko ay para sa akin, para sa family ko. Ayun, laging ganun iniisip ko na kung ano man yung sabihin mo dyan, wala akong pake. Ang importante sa akin yung mga magulang ko, yung kasama ko sa bahay. Yun ang importante sa akin. Ang importante sa akin, hindi ako nasasaktan, hindi nila ako sinasaktan, hindi nila ako pinababayan. Bakit ko pa iintindihin yung sasabihin nila? Wala naman silang ambag. Diba? In the first place. So, ang choice ko is tanggapin yung sitwasyon na totoo, na hindi talaga ako nilakatugo. And then, doon ka mag-iisip ng mga bagay na yung ikauunlad mo. Kasi minsan kakaisip, paano tayo napunta sa ganung sitwasyon? Nauubos yung oras mo doon. Ang isipin, i-google mo yung oras mo at panahon mo sa pag-iisip kung paano ka makakaalis sa ganyang sitwasyon. Paano ka mag-i-improve. Ayun, ganun siya sa akin. Sa akin medyo bilang ako ay adopted at hindi naman lahat ng nakikinig sa atin ay nasa ganitong sitwasyon. So, hindi yan madali. Hindi madaling mabuhay sa mundo. Hindi mo alam kung paano ka at kung saan ka nagmula. So, kailangan mo labanan. Kailangan mo tapangan. Para makausad sa buhay. Ayun. So, eto ba? Choice mo na ba na parang or may mga pagkakataon pa ba sa isip mo that do you think you have to know your roots? Or hindi na? Ano? I have to know my roots, ganun. Okay. Oo. Kaya lang kasi, choice ko talaga siya. Kaya lang hindi dumadating yung pagkakataon para magtuloy-tuloy yung choice ko. So mahirap i-trace ngayon. Oo. Sobrang hirap niyan. Actually, ang iniisip kong roots, kung nag-meet tayo, kung saan ako nagmula. Roots. Sabi ko sa'yo, hindi tayo magka-interview. Ulit, from the top. Okay. OBB mo. Ha? Ano ba? Dahan-dahan. Go. Ikaw, ulitin mo yung tanong. Okay. So, sabi ko, meron ka na bang mga lead? Ganon. Tama nga. Tama yung pagkakaintindi ko. Meron. Kaya lang, walang chance. Meron. Gusto ko bago ako ikasal, ma-meet ko sila para hindi na pala apat yung maghahatid. 3 na lang. Gusto ko ganun. Kaya lang wala kang chance, hindi pa binibigay ni universe. So, naniniwala ka din na may mga chances na kailangan mong mamili, pero yung pagpipilian mo, wala sa mga choices na binibigay ng universe. Ako kasi ang taong optimist, no? So, kung ano yung nilatag sa akin, yun yung good for me. So, kung mayroong pagkakataon na kailangan kong mamili sa mga bagay na wala naman talaga sa gusto kong pagpilian, ipinakaubaya ko sa universe. Hingi ka sign. Ganyan. Pray ka. Ganyan. Kasi, naniniwala ka doon sa power ng prayer na bigla na lang dadating ang isang random day na alam mo na kung ano yung pagdedesisyonan mo. Ang pipiliin mo. Oo, sobrang naniniwala ako dyan. Hindi ako hindi ako yung talagang Diyos na pumunta sa altar na nakaluhod simula sa pinto. Hindi ka. Kumbaga spiritual creatures. Energy. At yung faith ko ay sobrang strong. Kahit na nawala si mama, hindi ako nag-question na bakit ganito, bakit ganyan. So, iniisip ko na lang yun. May reason talaga at hanggang doon na lang. So, yung mission ni mama is kami na yung magtutuloy ng ganyan. Tapos na yung part niya. Although, masakit tao ako. Pero naniniwala ako sa mga tamang desisyon ng itaas.
Pero naniniwala ka na parang yung sakit na yan, the loss of loved ones, hindi na siya mababalik sa like for example, kunyari, naputulan ka ng paa. Hindi na, katulad ka ng naputulan ng paa, hindi ka na ulit makakalakad. So, ganun din ba kapag nawalan ng loved ones? Maaaring mabuhay ka pa, pero alam mo sa sarili mo, may kulang na. Oo, ganun na ganun siya. Naniniwala ka din. At saka yung, ganun na ganun. Yung sakit, hindi yan mawawala. Kasi diba, I mean, I don't wanna invalidate their kung paano nila kina-come up yung loss of someone. Pero para kasi sa akin, kahit anong tingin natin, kahit anong ipalit sa ating blessings, kung napapansin nyo yung mga taong nawawalan, like parang, dati parang doble kayod sila sa buhay, tapos may nawalan na tao sa kanila. Most of them, right after nun, nagiging maganda yung buhay nila. May mga ganong kwento. Tapos, para sa akin, yung total loss na yon habang buhay na yung magiging sugat. We just natututo na lang talaga tayong mabuhay. Ganon. Yung mga ganong thinking ba? Hindi ako nagiging negative dito pero dun ako sa thinking na yun na hindi siya mahihilo habang buhay siya. Habang buhay Actually, ka. ganun din ako. Yung palagi ko sinasabi sa'yo na kapag tayo nasaktan, kapag tayo iniwan ng isang tao na hindi na natin makakasama ulit, hindi nawawala yung sakit. Hindi yan naghihilo ng as in 100%. Nasasanay lang tayo sa idea na wala na sila. So, choice din. So, ito ang magiging tanong niyan, no? Paano malalaman na, decision mo na mabuhay, na go with life, even with those scars? Paano malalaman na tama ang isang direksyon kung wala pang kasiguruhan yung resulta? Like, di ba, mapapaisip ko on the process. Like, ginawa ko ang lahat para ihilom yung sarili ko sa mga sitwasyon na hindi ko namang ginusto. But, binigay sa akin. Pero pinili ko, sinunod ko lahat. Nagdesisyon ako, I take my time, I choose myself. Pero parang, bakit ramdam ko, hindi pa rin ako panalo? Ganun. Parang hindi ka pa rin sigurado. Parang, feeling mo talo ka pa din, lugi ka pa din. So, may mga ganun din ba sa'yo? At, ayun po, nawawala po ang ating DJ Chicks. Ayan, no. While we're waiting for her, ayan, naranasan nyo na din ba yun, mga kaibigan? Yung mga ganong punto that, ayun nga, may mga desisyon na you have to choose, you have to deal with it. Ganyan. Ang choice inako mo yung pangyayaring, alam mo yun, hindi mo inaasahan, pero dumating. Like, feeling mo ang unfair sa part mo, diba? Ayan, hello kay Ronaline Sabilio. Ayan, hello, Kamis. Ang alin ang live. Tara na ulit. Live na. Ayan. Secure na talaga si Dada. Sikat? Saka secure. Grabe ka naman. Loki-loki lang. Aray ko po. Ayun. Hala, nawawala si DJ Chicks. Feel ko nawala ng kuryente. DJ Chicks, balik ka na. Hala. Ayan. So, itutuloy natin tong kwentuhan na to next day. Ayan. So, kayo ba guys, no? May mga, share nyo naman sa amin yung mga major decisions nyo that leads you and haunt you to be who you are today. Ayan. At paano nyo nga ba tinitingnan yung isang desisyon as part of our innate, living in this world. Wow. Eto mga kaibigan, may tanong ako sa inyo. Kung hindi ka pipili, decision mo pa rin ba yun? Diba? Like, sa dalawang decision mo na yun, tapos wala kang pinili, decision mo pa rin ba yun? Grabe, ang ganda ng ang tricky ng question
Ano sa tingin nyo, guys? Comment nyo na yan. Wala, magdesisyon pa pala eh. Grabe naman. Ayun, di ba? Decision ba nating walang piliin? Kung ako tatanungin oo, decision natin yun. Like, we refuse dito sa mga ano na ito, sa mga choices. Tapos, ayun, wala tayo choice, di ba? Ayan, nakaka-mental block. Oo, promise. Ang dami pa ako dito. Hala, nawawala si DJ Chicks. Oh my God. Ito na nga ang sinasabi natin. Nabalaan na ako eh. Nabalaan na ako na. Magkakaaberya. Ay, Diyos ko. Yeah, it's a choice. Tama. Eto, paano naman to? Yung, sa tingin mo ba, bakit may mga tao na naghihintay ng tamang panahon kaysa gumawa ng tamang desisyon? Tingin nyo, guys. Sabi dito, yes naman no, even though you have two options and pinili mo pumili, sad na ako niyan kung hindi ako pipili. Ba't napunta sa'yo, Bez? Okay. Ayun, back to the to the questions tayo. Ayun. Tama yun asa na ba? Kasi minsan, tinuturuan din tayo ng panahon na huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon. Aminin natin, sobrang hirap ma-accumulate ng emotions, ma-overwhelm ng mga pangyayari sa atin para mag-come up tayo sa isang survival mode, 'di ba? Para magdesisyon na ialis sa atin yung nangyayari na yun. Kasi we don't wanna be isolated. We don't wanna be experienced that in the long run. Gusto na nating kumawala, no? Pero minsan kasi, nakaka-apekto siya sa magiging outcome ng buhay natin. At magiging magiging history na siya no? Na nagdesisyon tayo ng ganito sa mga pagkakataon na madali tayo. Ganon, 'di ba? So, kaya yung ibang tao natututo doon sa mga pagkakamali na yon, sa mga mistake na yon, and they always remind themselves na pag overwhelmed na, they should have to bear in mind that, teka lang, I have to pause, I have to have a right timing, no, on having a decision, kasi it will shape me sa kung ano yung mangyayari sa akin in the future, 'di ba? So may mga ganong tendency, yeah. So siguro may mga tao talaga and yung siguro yung para sa akin ay naghihintay ng tamang pagkakataon pag nagdesisyon, no. It should be, 'di ba? Pero syempre, pag sa mga pagkakataon naman, tingnan mo muna. Baka naman hindi ka na naghihintay ng right timing. Talagang nag-dwell ka na, no, sa sitwasyon mo, 'di ba? Na parang nag-loophole ka na diyan. Wala ka na talagang ginagawa. Hindi ka na talaga naghahanap ng sign, nagko-construct ng mga possibilities. Hindi ka na nagde-decide, in short. So, tingnan mo din, 'di ba? Baka naman naaabuso mo na yung power of time. Sabi dito, maybe for them, the right time makes the perfect decision. Yeah. May mga ganun naman. It's honed by the environment, no, and by the time, 'di ba? So, eto pa. What I mean kasi takot sila masaktan and also overanalyzing yung iba depende sa sitwasyon. Tama din naman. Ayun, grabe. Also na si DJ Chicks. Ayan. Feel ko talaga na wala ng kuryente. Pasensya na. Ayan. Eto guys, kung bibigyan ka ng isang pagkakataong baguhin ng isang desisyon sa buhay mo, babaguhin mo ba ito? O tinanggap mo na lang dahil bahagi ito na naging pagkatao mo? Kayo guys. Tingin nyo.
Malas naman. Grabe. Ayun, kung may babaguhin kayo na isang major decision sa buhay ninyo, do you still choose to change it or hindi na? Kung ako tatanungin ninyo, kung sasagot ako, on the past months, sa mga nagdaang buwan, maaaring sabihin ko na oo, may gusto kong mabago. Oo, sana hindi na lang nangyari. Sana na lang hindi ako nagdesisyon ng ganon. Sana nilose ko na lang yung pagkakataon. Hinayaan ko na lang. Hindi na ako nag-take ng risk. Maaaring sabihin ko yun. Maaari ako mag-hold back. Ganon. Pero kung sasagutin ko ngayon, after learning a lot of things in life, after the pain, after experiences haunt me, shape me to be who I am today, siguro, sabihin ko, hindi ko nababago yung decision ko. Kasi noong mga panahon na yun, nakikita ko lang kung ano yung nagpapasakit sa akin. Nakikita ko lang na nasaktan ako. And that is validated as well. Pero yung mga punto na sumaya din naman ako sa mga panahon na iyon is just that may kailangan lang akong matutunan in a hard way. May kailangan lang akong mapagtanto sa buhay ko, patatagin yung loob ko sa paraan na masasaktan ako ay dapat mangyari. Kasi kung tutuusin, hindi naman hahayaan ng universe yan eh. Kung it is meant for you to stay with that situation, with that person, with that prestige. Hindi hahayaan ng universe yan. Pero hinayaan niya. Kasi baka there's something in you na kailangan mong ilabas. There's a version of you na kailangan mong paghandaan para mas maging malakas ka. So kung sasagutin ko siya ngayon, hindi ko babago yung decision ko. I will still track those decision na kahit nasa survival mode ako, kahit hindi ko na alam yung gagawin ko, is mananatili ako doon sa track na yon. Kasi alam ko na it will build the same person today. Magiging ako ulit to na wiser, na pinatatag ng panahon despite of all of that sufferings. And siguro yun yung gift ko para sa sarili ko, 'di ba? Ayun. Sabi dito, same. Sabi dito, tatanggapin ko na lang it's part of me na eh. It builds me, it helps me grow. Tama. Yeah. Pero syempre, hindi rin naman natin inaalis yung mga other points of it, no? Go, namnamin mo yung sakit, magalit ka, questionin mo ang mundo. Go. Take your time. Ayun. Pero, darating yung panahon that mapapaisip ka, do you have to dwell in that situation ng napakatagal na panahon? Or it's time for you to build up yourself, accept what happened, and realize that those pain are irreversible, inevitable. What we can do is to uplift ourselves and make a version of it. Let the pain be the testimony of how you pass it through. Diba? Oo, may karapatan tayo maging bitter. Naagrabyado tayo eh. Nasaktan talaga tayo eh. Pero, ang tanong kasi, hanggang kailan? Diba? Ang sarap din pala sa feeling na you choose peace when you accept things na nangyayari siya naturally. Wala tayong takas. Ganun. Doon mo marirealize na there's something new in life. Meron pa ring simula, sa lahat-lahat. At etong kwento ni DJ Chick sa atin, isa tong paalala sa atin na, ayun nga, maging matatag despite of
all the challenges given life. We should, yes, endure the pain. Yes, feel the process. But don't forget na ang sarili mo, ang makakapagpagaling niyan, makakapagpataas niyan, makakapagpabangon niyan, ay ikaw lang din. A huge part of you. Surround yourself with the best peoples na talagang totoo sa'yo. And love yourself more and more. Give yourself a better sleep. Kainin mo ang gusto mo. No? Suotin mo ang gusto mo. Be free. At lahat ng yon magmamatter sa mga susunod na panahon. Marirealize mo na, tama lang. Na hindi ako nag-shortcut. Tama lang na ninamnam ko yung proseso. Kasi sobrang laki na magiging pader para sa'yo. Protektado ka na ng mga pinagdaanan mo sa mga susunod mo pang gagawin. Ayun. And I think that's the end of our pod today. At ayan, sana ay na hook kayo sa kwento ng buhay ni DJ Shix. Ayan. At mako-continue pa ba to? Tingnan natin. Ayan. Kasama niyo pa rin, my name is Carol at ito po, maraming salamat sa pagsama sa aming kwentuhan. Balikan po ang mga digital contents natin sa ating YouTube channel. Ako ang inyong kaibigan Carol. Kita-kita ulit tayo sa susunod na Rated Carol Tag-Ulan Edition. Bye!